Hi guys, good morning sa inyo lahat. Happy Monday guys. So this morning ay maglinis lang tayo ng tiles na bagong lagay. So ayan, hindi ko pa siya masyado napakita sa inyo fully kasi hindi ko pa talaga siya na-film ng nalimutan ko guys, picture lang. Si Toto papunta sa school. Ayan, nagtingin siya ng tiles tapos ina-admire niya ang tiles guys kasi maganda nga naman. Ayan, so on the way na si Tuto sa school. First day of school nila, last week pa yan sila dapat, kaya lang may bagyo. So ayan, maglinis lang ako ng labas ng store. Hindi siya guys marumi, kaya lang yung tiles na bagong lagay lalagyan ko ng muriatic acid para na talagang malinis talaga siya. Kasi may mga simento siya sa taas, yan. So kailangan talaga i-rub ng muriatic acid. So tapos yung guys ay yung tubig na inaano ko pumupunta doon sa dulo. So tatanggalin ko yan para na hindi siya mag-stuck doon sa neighbor namin na gutter. So ayan, kunin ko siya. So para na hindi ako mahirapan mamaya. So ayan, maglinis lang ako dito guys, tapos balikan ko kayo later kasi medyo matagal. Toto punta na siya sa school. Ayan, so umalis na yung estudyante natin, tapos concentrate na lang kami ni daddy sa sa gagawin namin. Actually, mamaya-maya alis to si daddy, bibili ng water doon sa Pure Gold sa may market area. Malapit lang guys, mga 10 minutes. One day ipifilm ko yung market area namin para makita nyo. So ayan, saan na ba ako? Ayan, naglilinis pa rin ako guys. Ang tagal naman yan. Uy, ilang minutes ba dyan paglinis ko? Ayun, nalimutan ko yata, may kamera pala. Ano ba yan? Tagal. Good morning guys. Andito tayo ngayon sa ating sari-sari store. So, natapos na yung tiles guys sa labas. So, ipakita ko sa inyo mamaya. Maglagay lang ako ng muriatic acid kasi yung semento sa taas ba. So, ihaplasan natin ng muriatic acid para na malinis siya. At saka dito din. Kasi naano din siya ng cement. Ayan. So, meron ako doon sa taas. Maglagay tayo later. So, ayan. Nandito tayo guys. Mag-check lang tayo ng mga dapat natin i-check. Today is Monday. First day of school ng mga bata. Tapos, may aso si Toto sa labas na yung nagbibisita sa kanya. Ay, may pusa. Kaya tumatahol siya. So, mag-check tayo ng kasi nag-stock na kami ng mga stocks all week para na hindi na kami labas-labas ni daddy kasi nga wala na si Toto dito, may klase. So kung ang niya lang guys, pag nandito lang siya sa bahay, pag off niya, yun lang, grocery kami ni daddy. So okay, so pwede na rin namin i-close ang shop para makaalis kami. So ayan ang update sa store natin. Ayan. So, at the same time, guys, mag-concentrate muna ako, guys. So, ulitin ko yun.
Nanonood kasi ako ng rosary. So, sa gabi, nanonood ako ng rosary. Tapos, early in the morning. So, ayan. So, pag may klase si Toto, pag alis si Toto, para natahimik sa bahay ba, pag walang tao, it's best na mag-rosary, guys. So, nag-rosary ako morning at saka gabi. Sis Egay nagturo sa akin rosary morning and night. So, yan ang ano namin, guys. Na-introduce ako dyan noon ng mga kaibigan ko sa Australia. Mag-rosary. Tapos, nang na-meet ko si Sis Egay, siya talaga ang nag-brace niyan, encourage sa akin. Kasi nga, yun ang inano niya nung papunta siya sa Australia. Parang naging panata niya. So, natulungan naman siya ni Mama Mary. Nakarating siya sa Australia despite na may mga rejection siya sa una. You know, so, naging happy naman si Sis Egay, naging successful. So, yun, kasama ko yan siya. So, nadala ko rin hanggang ngayon na mag-pray ng rosary everyday. So, kahit ano ang mga trials namin, guys, minsan mahirap mag-pray kasi para yung punong-puno yung ulo mo. Kasi maganda mag-pray pag yung calm and relax. So, I'm trying to calm down. Pero pag may mga dapat ako isolve na problema. Pero kailangan ko talaga mag-pray kasi wala ka namang pupuntahan na iba except mag-pray ka lang talaga at masosolve siya talaga for sure. So, palagi akong iniisip ko yung ganyan. Pag may darating na mga trials, dapat mag-pray ka talaga. So, dito sa Pilipinas, maraming trials. Kung hindi mo bantayan, maraming trials. Kasi madali dito, guys, sa Philippines, mag-spend ng pera, mag-carried away. Tulad sa atin, mga asawa tayo ng foreigner. At saka yung maganda din pag yung asawa natin nag-keep an eye ng budget. Hindi lang tayo, kasi mahirap pag tayo lang. So, tapos talaga, kung ikaw ang babae naghahawak ng budget, report ka talaga sa asawa mo para na makita niya, para maka-slow down din siya. Kasi minsan, push lang ng push yan eh. Yan. So, ang ginawa namin dito para maka-survive kami, may pera yan si daddy, binibigay ko sa kanya yung budget namin. Binibigay ko sa kanya yung panglabas namin na pagkain, yun sa isang buwan. Kaya sabi ko sa kanya, pag inubos mo yan, hindi ka na makakalabas within that time. Maghintay ka naman sa next na naman natin na budget. Kasi every month yung budget namin. So far, so good. Kaya tuwang-tuwa yan si daddy. Kasi, anytime makakalabas siya. Kasi malaki naman yung binibigay ko sa kanya. Pero kaming dalawa yung nakabudget. Hindi kami nakabudget sa buong lahat namin na friends and family. Pag sumama, wala na yun. Hindi na yun sila dyan kasama sa budget. Kasi kami lang naman. So kung mag-invite kami sa ibang tao, dapat may pera talaga kami na nakalaang doon. Which is a little bit hard kasi dapat malaki. Diba? Mas malaki pa sa budget mo. So ayan, i-aware lang natin, guys. Pag nandito tayo nakatira sa Pilipinas, tulad sa mga asawa ng foreigner, i-aware natin yung napakaraming tao around us kasi it's not good, you know. Okay lang yun pag mag-socialize tayo sa mga kaibigan natin na nagwo-work kasi alam talaga nila, guys, ang effort mo to gain that money. Especially dito, magsahod sila ng 400 plus ang sahod nila a day. So, alam nila yan, guys, na pag sobra mo ng 400 a day ang gastos mo, lagot ka na o utang ka na. So, ang mga tao na hindi sa paningin ko, na hindi nila napifeel yung 400 something a day, pag gumastos sila, guys, libo-libo. Pero hindi naman sila nag-i-effort, ibang tao naman. Either asawa nila or kapatid nila na nagpapadala ng abroad or nanay, you know, or anak, you know. So, kaya minsan we have to be sensible, you know, pag nandito na tayo, na ang paligid natin is not what it seems, you know. So, knowing your people around you, it's the best talaga. So, hindi ko ma-blame, guys, yung ibang Pilipina na hindi sila talaga nagso-socialize. Sa abroad, ganun din ang style para na hindi ka mapurdoy kasi mahal doon. So, mag-socialize ka doon, wala na.
socialize kaunti, workmates, ganyan. Kami nagsusocialize kami with our workmates para masaya naman yung buhay namin, Pero never kami nag-aano na yung iba na. Kasi busy naman lahat na tao doon. Kaya dito guys sa Philippines, pag masamahan mo yung lahat, talaga sila busy. It's the best. Kasi hindi ka talaga guys, ang budget mo talaga magkasya talaga, sobra pa. Pero makuha mo guys yung mga nagmamarites lang, tapos imarites ka lang nila, tapos ikaw lang binabantay kung saan ka na pumunta, So kaya yung mga tips ng mga asawa ng foreigners na na-meet ko mga 6 to 8 years ago sa YouTube or sa Facebook, yan ang mga advices na binibigay sa akin bago kami pumunta dito. At saka mga Pilipina din guys na naka-abroad, ganyan, hindi ina-advisean din nila ako. Hindi mo talaga yan ma-aware. Makakita ka talaga ng tao na sweet talk and then lagot ka dyan. So, sa mga ganyan na experiences na nakamit din kami ni Morris ng ganyan, nakamit din kami ng sweet talk, inutangan, hindi nagbayad. Sweet talk, kukunan ka ng ang bigas, literally, yan. Kaya careful lang tayo talaga in everything that we do pagdating natin dito. With you. Daddy, are you going for a drive? I'm gonna look for some along my bridge. And you need to buy water. Yeah, I can do that. I can get in. What time's it open? Mga 8 o'clock. Oh, in 20 minutes. If you go like when they open, just open, it's good because not many people and not many cars. Oo, because Daddy is going to take his motorbike, guys. Ayan, our student is off to school. First day of school for Toto. But before he went, he checked the tiles first. He stood there. Looks good. Inspection first before he went. That's funny. Yeah, guys, he's been waiting to go to school since last week. He got stuck at home, so there's nothing to do much at home. So he looks after the store. Oh my God, poor Toto. But anyway, it's nothing. And that's the friend of Toto. Hello, Daddy is waiting for him. Look. Look, he's waiting. Where are you? Come on, play with me. Play with me. Hello, you're waiting for Toto. He's at school. Play with me. Look. We will show Toto. See? Na friendly Toto yan, guys. That's his friend because he comes in and Toto play. Aroy, ano ko. Thank you for watching. Bye bye now.